Magandang araw! Handa na ba kayo para sa isang panibagong aralin? Okay, mabuti kung ganon. Ngayong araw ay matututunan nyo kung paano bumuo ng isang proyektong pangturismo. Tara, mag-umpisa na tayo sa ating aralin. Anong mga magagandang tanawin sa Pilipinas ang inyo nang napasyalan? Bakit napili niyong pasyalan ang lugar na ito? Sino ang naka-impluwensya sa inyo na pasyalan ang lugar na ito? Ano ang hindi niyo malilimutan sa lugar na ito? Ang lahat ng mga tanong na ito ay may kinalaman sa turismo. Yay! It's more fun in the Philippines! Sikat na tagline ng Pilipinas upang makaakit ng maraming turista. Alin sa mga lugar na ito ang napuntahan ninyo o nais niyong puntahan? Ako rin, gusto kong bisitahin ang mga lugar na ito. Ano sa tingin niyo ang isa sa mga paraan upang makaakit ng maraming turista? Yes, tama kayo. Isa sa mga epektibong paraan upang makaakit ng maraming turista ay ang paggawa ng travel brochure. Ano ba ang travel brochure? Tara at ipapakita ko sa inyo ang halimbawa nito. Ito ang halimbawa ng isang travel brochure. Makikita rito ang mga larawan at deskripsyon ng bawat magagandang tanawin ng isang lugar na nais itaguyod at ipagmalaki ng mga namamahala nito upang makaakit ng maraming turista at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiyang panturismo ng bansa. Gusto mo bang malaman at matutunan kung paano gumawa nito? Sige, ituturo ko sa iyo, kaya makinig ka ng mabuti, okay? Narito ang mga hakbang at panuntunan sa paggawa ng makatotohanan at mapanghikayat na proyektong panturismo. Una, ang pabalat o cover page ay malikhain, makulay at may magandang disenyo. Ginagawa itong malikhain, makulay at may magandang disenyo upang higit na makatawag pansin at makahikayat sa mga turista na basahin ang nilalaman ng iyong travel brochure. Ikalawa, paglalaan ng pagbabasa at pananaliksik upang makabuo ng makatotohanan at impormatibong nilalaman. Napakahalaga ng nilalaman ng iyong travel brochure dahil ito ang maghihikayat sa mga turista na magbakasyon sa mga lugar na pasyalan dito sa ating bansa. Kaya, napakahalagang magsaliksik ka at magbasa muna ng mga libro o mga artikulo upang marami kang maibahagi tungkol sa naturang lugar. Ngunit, bago ka manaliksik, ay kailangang matukoy mo muna kung anong uri ng turista ang target ng iyong travel brochure. Ikatlo, tukuyin kung anong uri ng turista ang target ng iyong travel brochure. Ito ba ay para sa mga magbabarkada, mga backpacker na may limitadong budget, mga mag-aaral na nasa isang educational field trip, buong pamilya, o hindi kaya mga nakatatanda o retiradong nagnanais ng payapa na bakasyon? Paano makararating sa nasabing lugar? Anong uri ng transportasyon ang kakailanganin? Magkano ang budget na ihahanda? Sino ang taong pwedeng makontak? Ikaapat, pagpili ng mga larawang ilalagay sa travel brochure. Inaasahang makapanghihikayat sa mga turista ang mga larawang ito. Huwag din kalimutang magsama ng mga larawan na nagpapakita ng mga aktibidad na maaaring gawin sa mga lugar na ito. Halimbawa ay ang pangangabayo, pagzizipline, pagpipiknik, o simpleng paglalakad sa malapulbos na buhangin sa dalampasigan. Tiyakin mo na ang mga larawan ay sadyang kaakit-akit, bago at hindi malabo sa paningin ng magbabasa nito.
Kalima, gumawa ng burador upang maplano ng maayos ang magiging hitsura o layout nito. Makatutulong din ang paggawa ng burador o template para maging huwaran ng iyong gagawing brochure. Kahit wala mo ng mga larawan o teksto, gamitin mo ang iyong kakayahan sa pagguhit. Iguhit muna ang halimbawa ng larawan na nais mong ilagay sa iyong brochure. Ika-anim, bigyang pansin ang tamang baybay at bantas. Suriin ang binuong burador para matiyak na naaayon sa plano ang harap, gitna at ang huling bahagi ng brochure. Tiyaking tama ang baybay at bantas sa iyong gagawin at naipaliliwanag din ang mga salitang ginamit sa paggawa ng proyekto tulad ng mga acronym. At panghuli, gumamit ng wasto at angkop na wikang Filipino. Kinakailangang gumamit ng wasto at angkop na wikang Filipino. Ito ay isang uri ng sulating ginagamitan ng formal na wika at hindi ng mga balbal, kolokyal o lalawiganing salita. Hayan, tapos na tayo sa ating aralin. Binabati kita dahil ngayon ay alam mo na ang mga hakbang at panuntunan sa paggawa ng makatotohanan at mapanghikayat na proyektong panturismo. Hangad ko na makatulong ang video ito upang maisagawa mo ng matagumpay ang iyong proyekto. Sige, hanggang dito na lang at magkita tayo muli para sa panibago na namang aralin. Paalam!